Welcome to Donmar TV News Channel. Mag-comment lang tayo ng konti dito sa sinabi ni ayan. Palakpakan natin. Si Isko Moreno, ang sabi niya, yes, Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, kung anong ina-aproba ng FDA, nagkamit ng EU, ibakuna ko sa sarili ko kung papayagan ako kasi ito ay donasyon sa ating bansa. Walang tosgas ang Pilipinas dito. Alam nyo, ito reaction ko lang naman ito. Opinion ko lang ito. Huwag kayo magagalit Lalo na yung mga tuta ni Isko. Huwag ko kayo magagalit Pero una kong reaction, para tuloy na papatunayan yung sinabi sa akin ng ibang tao. Ano yun? Ano yung sinabi sa akin ng ibang tao? Yung ang bilis bumaligtad-baligtad ni Isko. Ito lang naman yung sinabi sa akin ng ibang tao. Na para tuloy, mukhang totoo nga. Ang bilis niya magganon. Pagka one time, biglang babanatan niya yung tapos kakampi niya na uli kung ano yung, sa madaling salita, parang kung ano yung may pakinabang siya, doon siya. Yun ang sinabi sa akin na para tuloy na isip ko, posible, parang, may pagka. Oy, opinion ko ito, wag yung sa akin lang naman yun. Sabi ni Marilyn, Mariano, Balimbing, traitor, Balimbing, artista kasian. Hindi, yun lang ang aking naramdaman nung nabasa ko to. Sabi ko, nung isang araw lang, kaysa batikusin mo yung gobyerno na walang dumarating na vaccine Kaysa walang puro tarpaulin lang ang bumaba sa inyo. Ngayon, okay ka na? Ewan ko ba? Sige na. Alis na dyan. Ito na. Ito naman. Actually, wala nang kwenta ito Irrelevant na ito. Hindi ko lang alam ba't nag-iingay pa ito ito si Eta. If Mr. Duterte thinks he deserves the best vaccine, why can't our frontliners have the same? First argument pa lang niya, maling-mali. Wala siyang sinabi o walang sinabi si Mr. President na ang kailangan sa kanya ay yung best vaccine. Ang sinasabi ni Mr. President, kung ano yung protocol, yun ang ating sundin. Kung ano yung sinabi ng WHO, yun ang ating sundin. So first statement mo pa lang, madam, mali ka na. Ewan ko ba kung ba't kita pinag-aksaya ng panahon. If he can listen and defer to the opinion of his doctor, why can't he do the same to the doctors and health workers of the country's premier state hospital? Ano ba? Pinilit ba? Kung ayaw, di wag. Yun ang sinasabi ng gobyerno na natin. Kung ayaw ng mga doktor, ayaw ng mga frontliner, di wag. Antay sila dun sa susunod na vaccine, sila pa rin ang priority. Yan ang sinabi ng gobyerno. Ano sinasabi mo, Wala talaga sa hulog. Sabi niya, what's good for the goose is good for the... Pinalali mo lang para magmukha ka matalino kahit ang hina ng intindi mo. There should be no double standard. Wala naman double standard, Ulitin nga kung ayaw ng mga health workers o doktor natin, then ayaw, walang pilitan. Hindi ituturok, huwag ka mag-alala. Next, pagdating, sila uli ang priority. Bida-bida naman to. Itong Lenny Robredo na ay nako, ewan ko sa'yo, Madam Eta. Akbayan pala kasi siya. Alam na this. Ay! Nagulat ako. House Speaker Velasco handa magpaturok ng COVID-19 vaccine. Naniniwala si House Speaker Lord Velasco na dapat nasa forefront ng vaccine campaign ng gobyerno mga halal na opisyal. Wow! Wow! Ano daw? Parang hindi ata ako, nalaglag ako sa upuan ko Edward De Roa, supporter from Scotland, Duterte lang malakas. Ano? Sabi ni Speaker Velasco, naniniwala daw siya, na dapat nasa forefront ng vaccination campaign ng gobyerno mga halal na opisyal. Wow! Wow! Ibig mo bang sabihin, special pag halal?
na opisyal at kailangan kayong mauna? Alam mo, wala nang pumapansin dito, sablay pa rin sinasabi. Napa-second look ako dun ah. Talagang sinabi mo yan? Yung mga halal? O yung mga binoto ng taong bayan na opisyal? Yun ang kailangan maunahan? Mauna? Sa vaccine? Are you serious? Grabe yung self-entitled nitong taon to. Grabe. Grabe ah. Hindi. Don't tell me ako mali dito. Grabe self-entitled niya. Kailangan daw yung mga... yun, sabi niya, hangal. Yun, pwede pa. Pero yung mga halal daw na opisyal, yung mga binoto ng taong bayan, ang dapat daw mauna sa bakuna. Ang kapal mo. Kuya, ang kapal mo ha. Sorry ha. Grabe. Utak liberal yung ganyan ha. Utak dilawan yung ganyan. Yung napaka-entitled na dapat kami mauna. Ang lupit mo, Robredo tuloy. Nakakahawig mo na si Robredo. Ang lupit nito ha. Siyensya ka na boss, immature lang, sabi nga ni Diego Latigo. Alam mo, ewan ko na lang talaga kung meron pang magdepensang vlogger dito. Obvious na yung magdepensang vlogger dito. Napaka-obvious. Baka dahil hindi tinanggap nung isa, iba na tumanggap. Napaka-obvious ha. Sobra. Magtatanggol mo ba yung ganyan? Sige nga, sasabihin niya yung halal ng gobyerno. Yung halal daw sa gobyerno, yun ang unahin. Sorry ah. Lupit mo, Brad. Ang lupit mo. Yun naman sabi ko sa'yo, ang lupit mo. Iba ka. Ewan ko na lang kung may magtanggol pa dito. Eto lang ha, meron akong pupunahin dito na nagugulan ako ha. Ilang beses ko nang tinanong to eh. Ang sagot lang sa akin, depende sa LGU. Anak ng weteng oh. Kasi inaalam ko kung kailangan pa ng dokumento ng mga airlines. Kasi sinasabi nitong IATF, hindi na kailangan ng mga travel documents, hindi na kailangan ng kung ano-anong documents. Pero pag tinanong mo naman sila kung ano ang kakailanganin ng airline, ang sagot lang sa atin, depende ho yan sa mga LGUs. Ang nangyayari ho, lalong naguguluhan yung mga tao. Ano ba? Kami ho ba magdadala ng travel documents? Kami po ba magdadala kami ng results ng aming mga test pag pupunta kami ng ibang lugar gamit ang eroplano, di kaya barko, di kaya ng sasakyan? Naguguluhan no. Pakiayos naman no ito, IATF. Oo, nagpapasa kayo ng resolution, pero iba-iba rin naman bawat city. Ang gulo, di wag na lang din. Pambihira kayo. Kakainis. May mga biyaherong nalilito kahit kasi pinaluwag na ng IATF ang mga requirements sa pagbiyahe. Bakit daw may mga LGU pa rin na nagre-require ng swab test at quarantine? Yun nga ho, hindi ko maintindihan. Akala ko ba sabi ninyo uniform? Alam sabihin ng uniform, ibig sabihin uniform, pare-pareho. Okay? Lalo lang pinagulo eh. Sana sinabi nyo na, hindi, bahala na, depende na lang talaga yan kung sino sa LGU. Hindi, di ba ho? Sa akin, sinabi nyo uniform. Ibig sabihin ng uniform, pare-pareho. Okay? Pangalawa, eto pa, paano malalaman ngayon kung sinasabi nyo depende yan sa LGU? Bakit hindi kayo gumawa ng website na ito, dito nyo malalaman kung ano requirement ng mga LGU. Ito ang requirement nila. Ha? So, kunwari, pupunta ako ng ganitong lugar. Kunwari, Cagayan o Bohol. Ito mga requirement. Makikita ko na lahat doon. Ano yung requirement?
Ang gulo eh. Sa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Madalang pa rin ang mga domestic flights sa Ninoy Aquino International. Kasi nga ho, pag tiningnan nyo yung mga airlines, meron pa rin nakasulat na requirement. Akala ko ba wala na? Ginulo na yung balita. National Airport, kumpara sa daan-daang biyahe bago ang pandemya, umaabot lang sa 65 kada araw ang mga flight papuntang probinsya at maging sa mga sikat na tourist destinations. Kaya ang solusyon ng pamahalaan, tanggalin na ang mga requirement para pasiglahin muli ang ekonomiya. Yan ang solusyon, pasiglahin na yung ekonomiya. Para tanggalin na yung travel. Pero may ganun pa rin eh. Wala pa rin nagbago. Lalo na ang turismo. Sa utos na inilabas ng IATF, hindi na kailangan magbigay ng travel authority, medical clearance at iba pang dokumento ang mga biyahero saan mang panig ng bansa. Hindi na rin kailangang i-quarantine ang pasahero pagdating sa LGU. Ipapa-quarantine lamang kung makitaan ng sintomas. Ang mga authorized persons outside residence na government workers kailangan magpakita ng ID at travel order. Malaking tulong daw ito sa mga airline na kamakailan lang ay nagbawas ng mga tauhan dahil sa pagkalugi, pero nagdulot ng kalituhan ang bagong utos dahil nakasalalay pa rin sa LGU kung kailangan magpa-RT-PCR test ang isang pasahero. As of today, the general rule is there will be no more testing. However, local governments may still impose testing, but it should be issued as an executive order. Kaya si Marvin gustong manigurado, kaya pumila pa rin sa pagkuha ng dokumento. Alam niyo kung bakit ito mahirap yan? Kasi magastos sa kababayan natin. Sobrang, naintindihan ko yan nung nagbiyahe. Sabi ko nga, kung ordinaryong tao, magpapatest ka, grabe na. Gagastos ka ng ganito kalaki, sasakay ka pa ng eroplano, mag-aano ka pa ng travel documents. So, abirya talaga. Okay? Hindi sa nagrereklamo yung mga tao. Ngayon, napaasa kayo para kay mga jowang nagpaasa na wala na yung mga ganyan, tapos depende pa pala sa probinsyang pupuntahan ninyo. Di lalo lang yung pinagulo, mas maganda pa yung dati na hindi umaasa yung mga tao. Bago umuwi ng Legazpi Albay. Kasi magtatrabaho ko para sa pamilya ko. Hirap-hirap ng buhay. Si Virginia na galing pang Canada, hindi ramdam ang bagong utos ng IATF dahil pinagka-quarantine pa rin siya sa Cagayan de Oro. Mag-quarantine ka for 7 days, then after that, mag-swab ka. And then, kung hindi ka magpa-swab, mag-quarantine ka ng 14 days. So, 21 days lahat, pati dito 7. Malaki ang gastos. Parang ganun. Depressing. Ngayong summer, Yan pa, may somehow siguro may kaya naman si nanay. Paano pa kaya yung wala ho? Diba ho? Medyo, IATF, medyo, do something about it. I know, hindi nyo kontrolado yung LGUs, pero maybe, kahit man lang yung coordinations sa mga LGUs, makontrol nyo, yung information ba, ganun lang kasimple, na merong isang website, na itong website nito, dito mo makikita ang requirements, updated requirements ng mga LGUs. Hindi yung pupunta ka, hahanapin mo, titingnan mo. Lalong nalilito yung tao eh. Tapos kung talagang tatanggalin na, tanggalin na. Aasa ang pamahalaan at pati na rin ang mga airline na mas maraming Pilipino na may engganyong bumiyahe dahil tinanggal na ang mga requirements sa pagbiyahe at dahil inaasahan. Tapos magkakagulatan pa yan ha. Magkakagulo pa yan. Kunwari lang ha. Pinayagan na ito. Pinasakay natin. Tapos biglang pagdating doon, hindi pa pala. Magkaabi-abirya lang eh. Rin ang pagdating ng mas marami pang doses ng bakuna. Sir, Banat Bay, pwede ba yung makarating kay Senator Bongo, kay PRRD? Actually, yan nga ho yung madalas na nireklamo sa akin eh. Sana ho makarating. Susubukan. Nahiya ako eh. Dapat itetext ko na kapon. Nahiya ako. Umiral yung hiya ko. Sabi ko, wag na nga, nahiya ako. Pero, Senator Bongo, medyo naiirita na ho yung mga tao. Ano ba talaga? Ang gulo-gulo? O kahit man lang merong may isang... yung hotline naman, ewan ko ba? Kontra COVID-19. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5.